mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng dyablo. Siya'y nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya'y nagutom. Dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Pagkatapos, dinala siya ng dyablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin. At sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan, nang sa mga bato, paamoy hindi masaktan. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi ng dyablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Pagkatapos, iniwan na siya ng dyablo. Dumating naman ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay choice. Sa pagsisimula ng Kwaresma, dinadala tayo ng simbahan hindi agad sa mga himala ni Jesus, kundi sa disyerto. Hindi sa masayang pagtitipon, kundi sa lugar ng katahimikan at tukso. At sa gitna ng Ebanghelyo, ngayong unang linggo ng Kwaresma, isang salita ang lumilitaw na sumasaklaw sa buong mensahe. Choice, pagpili. Matapos binyagan si Jesus sa Ilog Jordan at marinig ang tinig ng Ama, ito ang minamahal kong anak, dinala siya ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ang dyablo. Isang mahalagang detalye ito. Ang tukso ay hindi nangangahulugang wala ang Diyos. Minsan ang mismong Espiritu ang nagdadala sa atin sa disyerto, hindi upang tayo pabayaan, kundi upang tayo hubugin. Sa loob ng 40 araw at gabi, nag-ayuno si Jesus. Gutom siya, pagod, mahina ang katawan, at doon lumapit ang manunukso. Sa kahinaan, lumilitaw ang tunay na pagpili. Ang unang tukso, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Sa unang tingin tila makatwiran, gutom siya. May kapangyarihan siya. Ngunit ang tukso ay mas malalim. Ito'y tukso ng paglalagay ng sariling pangangailangan sa itaas ng kalooban ng Diyos. Ito ay tukso ng instant gratification. Ang unahin ang kaginhawahan kaysa katapatan. Sumagot si Jesus, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Pinili niya ang salita kaysa sa pansamantalang lunas sa gutom. Ikalawang tukso, dinala siya sa tuktok ng templo. Tumalon ka. Isang tukso ng pagpapakita. Isang tukso ng pagpilit sa Diyos na patunayan ang kanyang pag-aaruga. Ilan sa atin ang may ganitong tukso? Kung mahal mo ako, patunayan mo. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay hindi pagsusubok sa Diyos. Pinili ni Jesus ang tiwala kaysa sa drama. Huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Ikatlong tukso, ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng mundo.
Lahat ng ito ay ibibigay ko sa iyo kung sasamba ka sa akin. Ito ang tukso ng shortcut. Tagumpay na walang krus. Kapangyarihan na walang sakripisyo. Ilan sa atin ang gustong umabot sa tagumpay nang hindi dumadaan sa mga paghihirap? Ngunit pinili ni Jesus ang pagsamba sa Ama kaysa sa pansamantalang kapangyarihan. Sumamba ka sa Panginoon mong Diyos at siya lamang ang paglingkuran mo. Mga kapatid, sa bawat tukso, may pagpili. Hindi napilit si Jesus. Hindi siya automatic na lumayo sa tukso dahil siya ay anak ng Diyos. Siya ay tunay na tao. Siya ay tunay na nakaramdam ng gutom, ng pagod at alok ng kapangyarihan. Ngunit sa bawat sandali, pinili niya ang Ama. Ito ang diwa ng Kwaresma. Panahon ng pagpili. Hindi lamang ito panahon ng pag-aayuno o pag-iwas sa ilang bagay. Ito'y panahon ng pagharap sa ating sariling disyerto at pagtatanong, anong pipiliin ko? Sa mas malalim na pagsisiyasat at pagtingin, ang disyerto ay hindi lamang geographical na lugar. Ito'y maaring ang ating kahinaan, isang bisyo na paulit-ulit, isang relasyon na puno ng tukso, isang ambisyon na nagiging Diyos, isang insecurity na nag-uudyok sa atin na patunayan ang sarili. Doon sa katahimikan ng ating budhi, may tatlong boses. Ang boses ng laman, ang boses ng mundo, at ang boses ng Diyos. Mga kapatid, ang Kwaresma ay panahon ng paglinaw ng boses. Upang marinig ang salita ng Diyos, kailangan manahimik. Upang makapili ng tama, kailangan maging tapat sa sarili. Ang pag-aayuno ay hindi parusa. Ito'y pagsasanay ng puso upang pumili ng tama kahit mahirap. Sa bawat tukso ni Jesus, ginamit niya ang kasulatan. Ibig sabihin, ang tamang pagpili ay hindi lamang bunga ng lakas ng loob. Ito'y bunga ng pakikipag-ugnayan sa salita ng Diyos. Kung hindi natin pinapakain ang ating isip at puso ng salita, madali tayong malinlang ng kasinungalingan. Mga kapatid, ang dyablo ay hindi nag-aalok ng halatang masama. Inaalok niya ang mukhang mabuti. Ngunit may maling sentro. Tinapay, mukhang mabuti. Proteksyon, mukhang mabuti. Kaharian, mukhang mabuti. Ngunit kapag ang sentro ay hindi Diyos, ang mabuti nagiging bitag. Sa huli, matapos ang tatlong tukso, iniwan siya ng dyablo at lumapit ang mga anghel. Ang pagpili ng tama ay hindi laging may agarang gantimpala, ngunit may kapayapaan na dumarating. May presensya ng Diyos na mas malinaw. Ngayong unang linggo ng Kwaresma, inaanyayahan tayo ng simbahan na tanungin ang sarili, ano ang pipiliin sa susunod na 40 araw? Pipiliin ko bang maging komportable o maging makabuluhan? Pipiliin ko ba ang sarili o ang Diyos? Pipiliin ko ba ang pansamantala o yung pangwalang hanggan? Ang Kwaresma ay hindi lamang paggunita sa tukso ni Jesus. Ito'y pagpasok sa sarili nating laban. Ngunit hindi tayo nag-iisa. Ang nagtagumpay sa disyerto ay kasama natin. Ang kanyang tagumpay ay nagbibigay sa atin ng lakas upang pumili ng tama. Mga kapatid, sa ang konkretong aspeto ng ating buhay, tayo hinahamon ng Diyos na pumili ng kanyang kalooban kaysa sa pangsamantalang aliw, lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Panginoong Jesus, sa aking mga disyerto at tukso sa buhay, tulungan mo akong pumili ng tama. Patawarin mo ang aking puso sa iyong salita. Sa bawat desisyong haharapin ko ngayong Kwaresma, akayin mo ako upang piliin ang iyong kalooban at hindi ang aking pansariling kagustuhan. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.
Isang paanyaya, isang paglalakbay ng pananampalataya, isang karanasang babago ng puso. Ngayong October 4 hanggang October 16, 2026, inaanyayahan namin kayo sa isang Holy Land Pilgrimage. Isang banal na paglalakbay sa Egypt, Israel, Palestine at Jordan. Samahan ninyo kami sa paglakad sa mismong lupang tinahak ni Jesus. Mula sa mga lugar ng kanyang kapanganakan, pangangaral, paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay. Ito ay hindi lamang paglalakbay, kundi isang malalim na karanasan ng panalangin, pagninilay at espiritual na pagbabagong loob. Ang pilgrimage na ito ay pangungunahan po ng inyong lingkod. Magiging kasama ninyo sa bawat hakbang ng panalangin, misa, at pagninilay sa mga banal na lugar ng ating pananampalataya. Huwag niyo na pong palampasin ang pagkakataong ito na maranasan ang banal na lupain, hindi lang sa isip, kundi sa puso. Kung kayo po ay tinatawag, kung nais ninyong palalimin ang inyong pananampalataya, baka ito na ang inyong panahon, ang inyong pagkakataon. Makipag-ugnayan po sa amin. Pwede kayong magpadala ng mensahe sa email sa inquiry@tobiyahe.com, mag-text o tumawag sa 0917-317-4536. Holy Land Pilgrimage 2026. Isang paglalakbay ng pananampalataya, isang biyayang dadalhin habang buhay.